May isang bagay ka bang nais ikwento sa karamihan? May isang bagay ka ba na gusto nilang malaman tungkol sa buhay mo, tungkol sa pagkatao mo? Minsan, marami tayong gustong sabihin pero hindi natin magawang sabihin sa iba. Kaya naman, nananatili na lang tayong tahimik. Nananatili na lang tayo sa dilim at hindi masabi-sabi ang mga nais natin sabihin. 'Di ba matalinghaga na naman ang pa-intro ng Mamma Mia ninyo? Huwag na nating patagalin ito dahil hindi ko alam kung medyo mahaba ba 'to. Hindi ko na tinignan. Basta eto na ang inyong paboritong programa, ang Dear Mamma Mia. Hindi natin nasasabi ang lahat ng gusto nating sabihin sa iba. Minsan, takot tayong mahusgahan. Pero kadalasan, takot tayong hindi paniwalaan. Dear Mama Mia, ako nga pala si Alona. 33 anyos na ako. At kung may isang bagay akong gustong mangyari bago ako tuluyang mawala sa mundong ito, yun ay maisalaysay ang totoo kong kwento. Hindi yung bersyong pinaniniwalaan ng iba, kundi yung katotohanang itinago ko sa loob ng maraming taon. Hindi po maganda ang kwentong ito. Hindi malinis. Pero, eto ang totoo. At ito yung dahilan kung bakit ko nasabing minsan, kahit ang pinakamaruming babae ay may karapatan pa ring magsimula ulit. Lumaki po akong walang direksyon. Ang mga magulang ko parehong maralita. Si Mama labandera, si Papa naman ay driver na palaging lasing tuwing gabi. Kung meron man akong pinakaunang alaala, yun ay ang amoy ng murat pawis sa maliit naming bahay sa Tondo. Yung halong amoy ng sabong panlaba at alak. Araw-araw gising ako sa sigaw ni Papa. "Hindi ka pa ba tapos dyan, Lorna?" Ganyan lagi ang tawag niya kay Mama. Tapos maririnig ko yung tunog ng kaldero. Minsan may pinggang nababasag. Minsan si Mama umiiyak sa labas ng bahay habang ako ay nakayakap sa bunso naming si Ella na nagtatago sa ilalim ng maliit naming mesa. Bata pa lang ako natuto na akong matakot, hindi sa multo kundi sa mga lasing na may hawak na sinturon. Hindi ko alam kung kailan ako unang natutong mangarap, Mama Mia. Siguro noong grade 3 ako nang mag-field trip kami sa Manila Zoo. Nakita ko yung ibang bata, may baon na makulay, may laruan at may kamera pa. Ako may tinapay lang na may palamang manipis na margarine. Pero masaya ako noon kasi sabi ko sa sarili ko, balang araw ako naman ang nandyan. Gusto ko po dati maging isang guro, pero paano ka magiging guro kung hindi mo man lang kayang tapusin ang high school dahil sa kahirapan? Kasi Mama Mia, bago po ako makapagtapos ng high school, iniwanan na kami ni Papa. May ibang babae siyang sinamahan. Si Mama naman, simula nung umalis si Papa ay tila parang nawala na rin ang kaluluwa niya. Nahimik na lang siya lagi. Naglalaba buong araw tapos umiiyak kapag akala niya tulog na kami sa gabi. Ako ang panganay, kaya ako ang nagbabantay sa dalawa ko pang nakababatang kapatid. Ako rin ang naglalaba ng uniforme nila. Ako ang nagluluto. Ako ang umaasang baka bukas babalik din si Papa. Pero hindi na po siya bumalik, Mama Mia. Noong 17 anyos ako ay lumuwas ako ng Maynila. Hindi ko na kinaya ang hirap ng buhay nung nalipat po kami
sa probinsya nung iniwanan nga kami ni Papa. Oo, Mama Mia. Nung umalis po ang papa ko sa bahay namin, ay wala kaming nagawa kundi ang lumipat ng probinsya dahil wala namang ibang mapagkukunan na pangkabuhayan ng mama ko sa amin sa Tondo. Pero makalipas lamang ang ilang taon ko doon, naisip kong wala akong magiging kinabukasan sa Maynila. Wala akong magiging kinabukasan sa probinsya, kaya inisip kong mag-Maynila dahil doon marami ang oportunidad. Sabi ko kay Mama, gusto ko lang magtrabaho, Mama. Pero ang totoo, Mama Mia, may parte din sa puso ko na ang tanging gustong gawin ay ang makalayo sa responsibilidad at kahirapan. Kasi sa bahay namin, kahit anong gawin ko, parang wala namang nagbabago. Pagdating ko ng Maynila ay nag-apply ako sa kung saan-saan at kung ano-anong trabaho. Cashier, crew, kahit nga yaya. Pero dahil payat ako at mukhang bata pa ay hindi ako tinatanggap. Hanggang isang gabi nakilala ko po si Jake. Si Jake yung tipo ng lalaking, alam mong sa simula pa lang ay delikado. Pero hindi mo pa rin maiwasang lapitan. May postura siya, Mama Mia. May ngiti. May pangako na para bang kaya niyang ayusin lahat ng problemang pinagdadaanan mo. Wala ka bang tirahan? Tanong niya noon habang nasa ilalim kami ng waiting shed. Umuulan. Medyo basa na ako at nagugutom. Wala akong maisagot sa kanya, kaya siya muli ang nagsalita. Tara na, sumama ka sa akin. Wala akong kasama dun sa bahay eh. Tapos may pagkain ako. Dagdag niya nung marinig niyang kumalam at tumutunog na nga ang sikmura ko sa gutom. Kaya hindi na ako nakapag-deny na hindi ako gutom, Mama Mia. At doon nagsimula ang lahat. Sa unang linggo ay maayos naman po si Jake. Pinakain niya ako, binilhan ng damit, tinulungan rin para makahanap ng trabaho. Akala ko talaga, Mama Mia, ay isa po siyang anghel na pinadala ng langit para maging sagot sa mga dasal ko. Pero pagkalipas ng ilang buwan, dun ko nakita ang tunay niyang kulay. Gaya ng aking ama, ay lasinggero rin pala siya. Tapos mapanakit pa, Mama Mia. At higit sa lahat, napakagaling magsinungaling. Na akala mo ay totoo ang lahat ng namumutawi sa kanyang bibig. Una, pinagsiselos niya ako sa ibang babae. Tapos, Mama Mia, pinagtatawanan niya ako sa harap ng mga kaibigan niya. At isang gabi, noong nag-away kami dahil ayokong lumabas kasama ang mga barkada niya, ay sinampal niya ako ng pagkalakas-lakas. Mama Mia, hindi ko po napigilang mapaiyak. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad. Sinabi niya, Mama Mia, na nabigla lang daw siya. Hindi raw niya sinasadya at hindi na raw mauulit pa. Sinabi rin niya na nasaktan din daw siya nung sinaktan niya ako dahil mahal niya ako. At ako naman, walang kaalam-alam tungkol sa pag-ibig na yan, ay naniniwala din sa kanyang mga sinabi. Mama Mia, isa din kasi sa kinatatakutan ko noon. Paano kung maging mag-isa ako? Natatakot akong maging mag-isa sa malaking mundo ng Maynila kaysa sa masaktan ako ng isang lalaki. Noong 18 kaarawan ko ay dinala niya ako sa isang bar sa May Pasay. May kikitain lang tayo dito, sabi niya. Ang hindi ko alam, Mama Mia, ay ibibenta na niya pala ako sa isang kaibigan ng kaibigan niyang foreigner. Nang maramdaman kong
May tumikim sa labi kung hindi ko kilala ay gusto kong tumakbo, Mama Mia. Pero pinigilan ako ni Jake. Hinawakan niya ang braso ko. Mahigpit na tila babakal ang mga kamay niya. Isang gabi lang to, Alona. Huwag ka na mag-inarte dyan. Bulong niya. Para pambayad to ng renta natin. Mama Mia, wala akong nagawa. Dalawang mga malalakas na lalaki ang humatak sa akin palayo sa bar na yon at dinala ko sa isang condo unit. Pag uwi ko ng bahay ay hindi ko alam kung umiiyak ba ako. Dahil masakit na masakit ang loob ko pero wala na pong luhang pumapatak sa mga mata ko. Ang alam ko lang, Mama Mia, hindi ko na mabura-bura sa balat ko yung gabing iyon. At hindi lang natapos sa isang beses, hindi lang dahil sa isang renta na due date na. Dahil pagkatapos lamang ng isang linggo ay may sumunod ulit. Hanggang sa, Mama Mia, nasanay na rin ako. Natutunan ko na rin ngumiti sa mga parokyano ni Jake kahit na ayaw ko ang ginagawa nila sa katawan ko. Natutunan ko ring umasta na parang okay lang ako kahit na ang totoo ay durug na durug ako sa loob. At habang tumatagal, unti-unti kong naririnig ang sarili kong sinasabi na ganito yata ang kapalaran ko. Mama Mia, naging regular ako sa isang club na pinasukan sa akin ni Jake. May mga lalaking tumatawag sa akin sa iba't ibang pangalan. Maika, Rhea, Lovely. Pero kahit kailan, walang tumawag sa akin na Alona. Dumating ako sa puntong kahit salamin ay hindi ko na makilala ang babaeng kaharap ko. May makeup ako pero tila wala akong mukha. May alahas akong suot-suot pero tila wala akong halaga. May pera ako sa wallet pero wala akong kapayapaan. Minsan, Mama Mia, may lalaking muntik na akong mapatay sa gitna ng pagtatalik naming dalawa. Sinakal niya ako kasi daw hindi ako ngumingiti habang may ginagawa siya sa akin. Sadista pala yung lalaking yon, Mama Mia. Habang binababoy niya ang katawan ko, ay sinasaktan rin niya ako. Hanggang sa hindi na kaya ng katawan ko, natumba ko at nawala ng malay. Pagkagising ko, nasa ospital na ako. Tapos sabi ng nurse, buti at naagapan ka, miss. Buti at buhay ka pa. At dun ko lang naisip, Mama Mia, buhay pa nga ba talaga ako? Pagkatapos ng ilang taon ko sa ganong klasing buhay ay napagod ako. Isang gabi, habang naghihintay ng kliyente ay bigla na lang akong napaiyak. Wala namang dahilan, wala rin namang trigger dahil sanay naman na ako sa ganito eh. Sanay ako sa ganitong buhay. Sanay ako na iba't ibang lalaki sa iba't ibang gabi. Pero parang sumabog na lang ang lahat sa loob ko. Lahat ng galit, lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi. Kinuha ko yung maliit kong backpack pagka-uwi ko sa bahay. May 3,000 piso lang ako sa loob ng wallet ko. Ilang damit at litrato ni Mama at ng mga kapatid ko. Mama Mia, wala akong kapera-pera noon kundi ang 3,000 lamang dahil lahat ng kinita ko buong linggo ay kinuha ni Jake. Pagkatapos noon ay naglakad ako palabas. Wala akong plano. Wala akong pupuntahan pero ang gusto ko lang ay umalis na sa buhay na yon. Ang gusto ko lang ay magpakalayo-layo na sa impyernong kinasadlakan ko. Naglakad ako sa EDSA hanggang sa maramdaman kong nanghihina ng mga paa ko. Sumakay ako ng bus papuntang Bulacan. Sabi ko noon sa sarili ko,
Bahala na kung san man lupalop ako ng mundo mapadpad. Basta makalayo lang ako sa malaimpyerno kong naging buhay. Walang paalam kay Jake. Wala akong iniwan na kahit na munting sulat para sa kanya. Nakarating ako sa maliit na bayan ng Plaridel. May kamag-anak daw si mama roon, kaya dun ako nakituloy pansamantala. Nagtaka pa nga ang mama ko kung bakit daw ako umalis sa Maynila, maayos naman ang buhay ko doon. Ang hindi nila alam, Mama Mia, hindi maayos ang buhay ko doon. Maayos ang kitaan ng pera dahil binibenta ko ang sarili kong katawan, pero ang buhay, walang kaayusan ng buhay na naranasan ko sa Maynila. Pagdating ko dun sa lugar na yun ay tahimik. Walang ilaw ng club, walang tugtugan. Walang lalaking nakatingin sa akin na para bang isa akong perasong karne na may presyo. Pero ako parang multo pa rin ang pakiramdam ko. Hindi ako marunong ngumiti ng totoo. Hindi ko rin alam kung papaano bang magsimula ulit, Mama Mia. Hanggang sa isang araw, habang nagwawalis ako sa labas ng bahay ng kamag-anak ni Mama, ay may batang tumatakbo at biglang bumangga sa akin. Payat, madungis, may hawak na tinapay. Hinahabol siya ng isang tendera sa kanto. Ayan ka na namang bata ka ha? Magnanakaw ka na naman ulit? At noon ko siya unang nakita. Si Tonton. Ang lalaking magpapabago ng buhay ko. Nung araw na yun, Mama Mia, hindi ko alam na may mangyayaring magpapabago ng buong takbo ng aking buhay. Tahimik lang sana ang hapon noon. Naiinis na akong nakaupo sa maliit naming tindahan. Pawis na ako, kaya naman ang inisip ko ay magwalis na lamang. Siya nga pala, ang maliit na tindahan na yun ay walang laman nung una akong dumating. Wala na kasing umaasikaso. At dahil may konti pa akong pera, yun ang ginawa kong pampuhunan para ako ang gumamit ng tindahan na natenga lamang. At dahil nabubore na ako, ay nagwalis ako. At dun ko nga siya nakita, si Tonton. Bumangga sa akin, tapos may isang tenderang humahabol sa kanya. Pasensya na po ate, pasensya po, sabi niya, tapos tumakbo palayo. Hinabol pa rin siya ng tindera. Para sa akin, baliwala lang yun eh. Kasi normal naman ang mga ganong eksena dati namin sa bahay sa Tondo. Normal ang mga ganong may mga habulan ng mga magnanakaw. Ngunit makalipas lamang ang 3 araw, nasa tindahan ulit ako. Pawis na pawis. Tanghali noon at malinsangan yung hangin na para bang kumukulong alikabok. Tapos bigla na lang akong may narinig na kaluskos. Mabilis, parang hangin. Bago ko na malayan, Mama Mia, ay may batang tumama sa hita ko at halos matumba kami pareho. Aray! Sabi ko habang hawak ang braso niya. Napatigil siya. Hingal na hingal. Eto yung batang bumangga sa akin 2 araw nang nakakaraan. Tulad nung nakaraang araw ay may hawak pa rin siyang plastic na may tinapay. At sa likod niya ay may isang tindera ulit na galit at halos mangiyak-ngiyak na. Hoy, magnanakaw yung batang yan, huwag mong bitawan. Akin na yung tinapay ko. Sigaw ng babae habang papalapit. Napatingin ulit ako sa bata. Siya nga ito. Payat, gusgusin, maruming-marumi. May punit pa ang t-shirt niyang suot. Pero higit sa lahat, yung mga mata niya. Yung mga mata niya na hindi naman mata ng batang pasaway, kundi mata ng batang nagugutom lamang. Hindi ko alam kung bakit, pero bago pa makalapit yung tindera, ay hinawakan ko siya sa balikat at itinago sa likod ko. Sige na, Ale, ako na pong magbabayad ng kinuha niya. Sabi ko, sabay abot ng bulsa ko at binigyan siya ng 20 pesos.
Napasinghap yung babae pero umalis din pagkakuha niya ng bayad ko. Pag-alis niya ay tahimik kami pareho. Tumingin sa akin yung bata. "Salamat po ate," mahina niyang sabi. Ang boses niya ay parang basag pero may kakaibang nakakaantig na tono. "Walang problema," sagot ko. "Teka, saan ka ba nakatira?" "Wala po akong bahay," sabi niya tapos yumuko. Doon ko naramdaman yung kirot, Mama Mia. Hindi lang awa yung naramdaman ko kundi pagkakakilala. Kasi parang kilala ko yung sarili ko sa kanya. Yung batang minsan ding iniwan ng kanyang sariling ama. Yung batang minsan ding nagutom. At minsan ding nawalan ng bahay, kaya naman nakitira sa isang lalaking ginamit lang pala siya. Simula nung araw na yun ay palagi na siyang bumabalik-balik sa tindahan. Minsan umaga, pagkaligo ko pa lang ay nandyan na siya sa tapat ng bahay. Nakaupo sa may simento, nakasandal sa poste na para bang may hinihintay. Pagkalabas ko ay ngingiti lang siya at mag-aabot ng kung anong nakita niya sa daan. Minsan bulaklak, minsan bato na may design, at minsan langgam na may dalang dahon. "Para po sa inyo ate," sabi niya. "Bakit mo naman binibigay to sa akin?" "Kasi po maganda tulad niyo." Tumingin siya sa akin ng diretsyo. "Ang ganda po ninyo ate, maging ang puso niyo po." Hindi ko alam kung maiiyak ba ako o matatawa. Ang tagal ko nang hindi nasabihang maganda. At lalo na mula sa isang batang ganito kasimple. Parang biglang gumaan yung dibdib ko. Minsan pinapasok ko siya sa tindahan. Pinaupo ko siya sa tabi ko habang nag-aabot ako ng mga paninda sa mga bumibili. Tahimik lang siya lagi pero laging kapag ngumingiti ay parang may ilaw sa kaniyang mukha. Hindi ko alam kung paano ko siya nagustuhang kasama. Pero tuwing nandyan siya, Mama Mia, ay parang naramdaman kong hindi ako mag-isa. Pagkalipas ng ilang araw ay nagpaalam sa akin yung kamag-anak ng mama ko na tinitirhan ko. Sabi niya, sasama na raw siya sa mapapangasawa niya sa Hong Kong. Doon na raw sila titira. Yung bahay ay pinatirhan niya lang sa akin. Para raw kapag bumisita sila ay may matitirhan pa rin sila at hindi na sila mag-hotel. In short, naging mag-isa na lang ako, Mama Mia. Kaya naman lagi kong iniimbita si Tonton sa bahay. Isang gabi, tinanong ko siya habang kumakain kaming dalawa. "Tonton, ilang taon ka na ba?" "10 po," sagot niya. "Bakit ka mag-isa sa buhay? Nasaan ang nanay mo?" Tumigil siya sandali. "Patay na po. Namatay po nung pinanganak ako." "Eh yung tatay mo?" "Wala na rin po. Nakulong. Sabi ng mga tao, masama daw po siya." Habang sinasabi niya yon ay nakita ko kung paano niya pinipigil ang kanyang pagluha. Para siyang maliit na bersyon ko, marunong magtago ng sakit kahit na hindi pa dapat. "Tonton, dito ka na lang muna matulog ngayong gabi." Nagulat siya, Mama Mia. "Talaga po?" "Oo, may kutsyon ako ron. Mas komportable kaysa sa kalsada ka matulog." Ngumiti siya. Yung ngiti na hindi basta-basta. Yung ngiti na parang totoong puso ang kaharap ko. Hindi ako makatulog nung gabing yun, Mama Mia. Naririnig ko siya sa kabilang kwarto na humihilik ng mahina. Nakatalikod ako pero parang gusto kong tignan siya at gusto kong lumabas. Hindi ko alam kung bakit nangingilid ang mga luha sa mga mata ko. Baka kasi naalala ko yung sarili ko nung bata ako. Kung paano ko gustong may magbigay din sa akin ng ganung kabaitan. Isang lugar kung saan pwede akong magpahinga. Kung saan hindi ko iisipin ang pag-aaruga ko sa mga kapatid ko. Kung saan hindi ko iisipin kung saang lupalop na ng mundo ang ama ko.
Kinabukasan, maagang nagising si Tonton. Paglabas ko ng kwarto ay nagulat ako dahil nakaayos na ang tindahan at bukas na rin ito. Nawalisan na rin ang bakuran. May nakahanda pang kape sa mesa. "Ginising ka ba ng manok?" Tanong ko na medyo natawa. "Hindi po. Sanay po kasi akong maagang gumigising para makahanap ng makakain." Napatingin ako sa kanya. Ang bata-bata pa niya pero sanay na siya sa gutom. Sanay na siya sa hirap. At sa sandaling yun ay tila may tinik sa dibdib ko. "Tonton, simula ngayon dito ka na muna ha. Pero may kondisyon ako." "Ano po yun?" Tanong niya na tila natatakot sa kung anong sasabihin kong kondisyon. "Mag-aaral ka. Hindi kasi habang buhay pwedeng mangangalakal ka lang." Tahimik siya tapos ngumiti at tumango. "Opo." Isang linggo inalok ko siyang sumama sa akin sa simbahan. Ayaw niya nung una. Sabi pa niya hindi raw siya marunong magdasal. Sabi ko hindi naman kailangang marunong. Kailangan lamang totoo yung dasal mo. Sa misa habang lahat ay nakaluhod, tahimik lamang siyang nakaupo. Pero nung marinig niya yung parte ng pari na nagsasabing kahit ang pinakamasamang tao ay kayang baguhin ng pag-ibig, ay napatingin siya sa akin. At hindi ko alam kung bakit pero parang ako yung tinamaan ng mensahe ng paring na yun. Kasi ako yung pinakamasamang tao, di ba? Ako yung babaeng ginamit ng mundo. Ako yung babaeng ginamit din ng katawan niya para mabuhay. Pero bakit parang ngayon, bigla akong naniniwala na baka nga kaya ko pang magbago at kaya ko pang baguhin ang takbo ng buhay ko. Minsan Mama Mia habang nag-aayos ako ng paninda ay tinawag niya ako. "Alona! Ate Alona!" "O bakit?" "Alam niyo po ang ganda niyo po kapag tumatawa." Natigilan ako. Wala akong ibang narinig na ganung pananalita sa loob ng mahabang panahon. Noong una nahihiya pa ako na tila ba binibiro niya lang ako para pagbigyan ko siyang kumuha ng chichirya sa mga paninda ko. Pero habang tumatagal ay gumagaan ang pakiramdam ko. Kahit maliit lang yung bahay na tinitirhan ko ay parang ang lawak-lawak kapag nandun siya. Kahit wala akong pamilyang kasama ay parang kumpleto ako kapag nagluluto kami ng sabay kahit instant noodles lang yan. At minsan kapag tinitignan ko siya, napapaisip ako. Baka si Tonton ang pinadala ng Diyos. Baka siya yung sagot sa lahat ng dasal ko na hindi ko inaasahang maririnig pa ng langit. Isang tanghali habang naglalaba ako ay narinig ko siyang sumigaw sa labas. "Nanay Alona!" Napalingon ako. Ngumiti siya, bitbit yung laruan na gawa sa tansan at lubid. "Anong tawag mo sa akin?" Tanong ko na medyo nagulat. "Nanay po." Sagot niya na walang pag-aalinlangan pero nung tinitigan niya ako ay tila bigla siyang nahiya. "Sorry po, gusto ko po kasi na may matawag akong nanay. Pero kung ayaw niyo po, hindi ko po ipipilit." Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ngumiti lang ako sa kanya at tumango. Pero pagpasok ko ng bahay ay hindi ko napigilang pumatak ang mga luha sa mga mata ko. Ang tagal ko pong inakalang marumi ako. Na wala na akong karapatang magmahal. Na wala na akong karapatang maging isang ina. Pero sa tawag na yon, Nanay Alona, parang pakiramdam ko Mama Mia na bura lahat ng kasalanan ko. Simula noon, iba na ako gumising. May ngiti na sa umaga. May dahilan na para magluto ng masustansyang almusal. Para maging maayos ang pagtatrabaho sa tindahan at magdasal. Si Tonton ang naging dahilan kung bakit ko muling nakita ang halaga ng buhay.
Hindi na ako umiiwas sa salamin. Tinitignan ko na yung mukha ko kahit may bakas pa rin ng pagod at luha. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, nasabi ko sa sarili ko, hindi ka masama, Alona. Sadyang wala ka lang talagang pagpipilian nung mga panahon na yon. Pero hindi mo kailangang manatili sa dilim. At doon, nagsimula ang tunay kong paglalakbay. Hindi bilang babaeng nakagapos sa aking nakaraan, kundi bilang isang ina sa isang batang nagligtas sa akin nang hindi ko namamalayan. Simula po nung tinawag niya akong Nanay Alona ay parang nagbago ang timpla ng hangin sa paligid ko. Kahit yung mga bagay na dati ay hindi ko pinapansin, gaya ng sikat ng araw sa umaga, amoy ng sinangag o kaya'y ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada, ay bigla ko na lang na-appreciate lahat yon, Mama Mia. Parang bigla akong nagising mula sa mahabang bangungot. Pero gaya ng lahat ng paggising, mahapdi pa rin sa una. Hindi agad nawawala yung takot. Kahit nakangiti ako sa labas, may mga gabi pa rin nagigising ako bigla. Pawis na pawis kasi napapaniginipan ko ulit yung lalaking minsang ginamit ako. Yung minsang naaamoy ko pa rin yung alak. Naririnig ko pa rin yung boses ni Jake at naaamoy ko pa rin yung amoy sigarilyo ng bar at club na pinagtatrabahuan ko dati. Pero tuwing titingin ako kay Tonton ay bumabalik ako sa realidad. Doon ko naalala na hindi na ako yung babaeng yon. Ako na si Alona, ang ina ng batang nagligtas sa kanya. Isang araw nagpa siya akong maghanap ng marangal na trabaho. Sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng sa tindahan lang ako umaasa. Kailangan kong patunayan na kaya kong bumangon. Dinala ko ang luma kong folder na may mga papeles ko mula pa nung bata pa ako. ID at lumang resume na halos mabura na ang tinta sa sobrang tagal. Pumunta ako sa bayan. Ang una kong pinasukan ay bakery. May bakanting tagalinis po, tanong ko. Tiningnan ako ng may-ari mula ulo hanggang paa. Wala eh. Sorry ah. May mga bata din kasi kami dito. Baka hindi ka komportable. Hindi ko agad naintindihan pero nang marinig ko yung bulong-bulungan ng mga tao sa likod. Yan yung babaeng galing Maynila. Yung sinasabi nilang ano raw. Doon ko naramdaman yung kirot. Nakangiti pa rin akong umalis pero pagliko ko sa may kanto ay humagulgol ako. Ang hirap palang magbago sa mundong ayaw kang paniwalaan. Pag-uwi ko ay sinalubong ako ni Tonton. Nay, may pasalubong po ba kayo sa akin? Tanong niya. Napangiti ako kahit may luha sa aking pisngi. Meron. Sabi ko sabay labas ng isang perasong tinapay na natira ko sa tinghalian. Wow, paborito ko to. At nakita ko kung gaano siya naging ganun kasaya sa sobrang simpleng bagay lamang. Kinagabihan habang tulog na siya ay naupo ako sa gilid ng kama at nagdasal. Mama Mia, sa totoo lang, hindi po ako marunong magdasal ng mahaba. Ang sabi ko lang, Diyos ko, kung talagang may dahilan pa kung bakit ako nabubuhay, sana tulungan mo akong hanapin ang dahilang yon. Kinabukasan, tumawag sa akin yung matandang kapitbahay na si Naity Singh. Alona, gusto mo bang tumulong sa akin sa karinderya? Malapit lang sa palengke. Parang sumisigaw ang puso ko. Oo ang gusto kong isigaw. Agad akong pumayag sa sinabi niya. Hindi malaki ang kita pero marangal. At sa unang araw ko roon habang naghuhugas ako ng plato ay naramdaman ko na tila hinuhugasan ko rin ang sarili kong kaluluwa. Hindi pa rin nawala ang mga usap-usapan, Mama Mia. May mga kapitbahay na kapag dumadaan ako ay napapahinto ng bulong. Siya yung galing sa Maynila, di ba? Usap-usapan na dating babae sa club daw yan. Sayang, maganda pa naman. At alam mo, kahit anong lakas mo kapag paulit-ulit mong naririnig yon, parang binabalikan ka ng mga demonyo ng nakaraan. Minsan gusto kong sumigaw.
Hindi niyo alam ang pinagdaanan ko kaya wala kayong karapatang manghusga. Pero nananahimik na lang ako. Kasi may mga laban na hindi mo kayang at hindi mo kailangang ipaglaban pa. May mga sugat na hindi mo kailangang ipagsigawan sa iba dahil ikaw lang naman ang makakaintindi nito. Si Tonton lang ang laging panatag. Nay, bakit po kayo umiiyak? Tanong niya minsan nang maabutan niya ako sa kusina. Hindi ako umiiyak, anak. Nadaplisan lang ng hangin tong mata ko. Nay, hindi niyo po kailangang magsinungaling. Alam ko po, umiiyak din maging puso ninyo. O sige na nga, umiiyak na ako. Pero wag kang mag-alala ha. Ayos naman na ako dahil andyan ka naman. Tumango siya tapos niyakap ako ng mahigpit. Ang yakap ng isang batang walang takot magmahal, yun yata ang gamot sa isang sugat na akala ko ay wala ng lunas. Isang gabi habang kumakain kami ng sardinas at sinangag ay biglang nagsalita si Tonton. Nay, gusto ko pong maging pulis balang araw. Talaga? Bakit naman pulis? Kasi gusto ko pong hulihin yung mga masasama para wala ng batang katulad ko na natatakot sa daan. Napangiti ako. Ang simple lang ng pangarap niya pero ang lalim. Kung ganoon, dapat kang mag-aral ng mabuti ha? Opo. Pero Nay, ano yun? Kung magiging pulis na po ako, hindi na po kayo dapat matakot sa kahit na sino. Yang mga nang-aaway sa inyo, ikukulong ko po silang lahat. Tumingin ako sa kanya. Bakit ko naman kailangang matakot? Nay, alam ko po, natatakot po kayo. Pero hindi niyo po kailangang matakot kasi may Tonton na po kayo eh. At nun ako napaiyak, Mama Mia. Napakalawak ng pag-iisip ng batang ito. Mas bata siya pero tila mas matured siyang mag-isip kaysa sa akin. Isang umaga habang nag-aayos ako ng paninda ay may lalaking dumating. Luma ang t-shirt, may tatak ng sigarilyo at amoy alak. Nang marinig ko yung boses niya ay nanlamig ako. Alona! Paglingon ko ay halos mahulog yung hawak kong baso. Si Jake. Hindi ko alam kung paano niya ako natunton, Mama Mia. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko na nanginginig. Wala, naghahanap lang ng makakausap. Matagal kitang hinanap, andito ka lang pala. Bakit? Bakit mo ako hinahanap? Tumahimik siya. Gusto ko lang humingi ng tawad, Alona. Tumawa ako, Mama Mia, pero hindi yung tawa na natutuwa, kundi yung tawang may halong pait. Tawad? Bakit? Dun sa gabing binenta mo ko? O sa mga panahong ginawa mo akong parausan ng mga kaibigan mo? Napatingin siya sa akin. Gusto kong magsimula ulit, Alona. Eh di magsimula kang mag-isa mo, pero wag mo na akong idamay, Jake. Alona naman. Sige na, gusto kong magsimula ulit tayong dalawa. Jake, walang tayo. Ikaw lang ang nag-e-ilusyon dun. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay tumalikod ako at pumasok sa loob ng bahay. Naiwan siya sa labas ng karinderya. Nakita ako si Tonton na nakasilip mula sa loob. Nay, kilala niyo po ba yung lalaking yon? Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa tanong niya. Hindi, anak. Isa lang siyang parte ng nakaraan ko na hindi ko na dapat pang balikan. Sa gabing yun, Mama Mia, sa loob-loob ko ay tila hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Nanumbalik yung galit ko kasi kay Jake eh. Nanumbalik yung inis ko sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, natutunan kong umiti. Kahit may bumubulong-bulong pa rin naman sa paligid ko, Mama Mia. Natutunan kong tumingin sa langit kahit may ulap pa.
At higit sa lahat, natutunan kong maniwala na hindi kailangang malinis ka para tanggapin ka ng Diyos. Kailangan mo lang ay maging totoo. Tuwing hapon, sinasama ko si Tonton sa simbahan. Madalas kaming magdasal sa upuang pinakaharap, yung malapit na malapit sa krus. Tahimik lamang kami, pero minsan naririnig ko siyang bumubulong-bulong. Salamat po Lord sa pagbigay mo sa akin kay Nanay Alona. At ako naman ay tahimik ko ring sinasabi sa loob ko. Mas salamat po Lord sa pagbibigay mo sa akin kay Tonton. Mama Mia, 1 taon matapos kong makilala si Tonton, ay natanggap po ako bilang assistant teacher sa daycare sa barangay. Wala naman pong kailangan na matataas na pinag-aralan doon kasi daycare lang naman. Hindi ko nga alam, Mama Mia, kung paano po ako natanggap doon hindi naman din ako nakapagtapos ng high school. Siguro awa, siguro himala. Pero nung marinig kong tinawag ako ng mga batang Teacher Alona, ay napahawak po ako sa dibdib ko. Dahil Mama Mia, sa unang pagkakataon ay parang natupad na rin yung pangarap ng batang ako. Pangarap ko kasi dati talaga na maging isang guro. At habang tinuturuan ko silang sumulat ng kanilang pangalan, ay napapangiti ako. Kasi ako, natutunan ko ring isulat ulit yung sakin, yung Alona. Natutunan ko ulit, Mama Mia, na pahalagahan ang pangalan ko. At habang tinuturuan ko sila, para bang tunay na naging malinis na ulit ang buhay ko. Sa huling sandali ng araw bago kami matulog ni Tonton ay hinawakan ko ang kamay niya at sinabi ko sa kanya, Anak, salamat ha. Para saan po, Nay? Para sa pagbibigay mo sa akin ng dahilan para mabuhay ulit. Ngumiti siya tapos pumikit na. At sa katahimikan ng gabi, sa wakas ay nakatulog ako ng may kapayapaan. Pero Mama Mia, ang buhay minsan ay parang dagat. Kahit gaano ka nakalayo sa pampang, kahit gaano ka nakatahimik, bigla na lang may mga alon na darating at hahampasin ka ng hindi ka handa. At nagiging dahilan para ikaw ay matumba at malunod ulit. Pagkalipas ng mahigit 1 taon ko sa barangay bilang assistant daycare teacher, masasabi kong maayos na ang lahat. Masaya ako sa trabaho ko sa daycare. Nakatira kami ni Tonton sa maliit pero maayos na inuupahan dahil binenta na rin ng kamag-anak ni Nanay yung bahay nila kasi nagkasakit yung asawa niya sa Hong Kong. Kahit mahirap ay nakakaraos rin kaming 2 ng anak ko. Tuwing umaga kasama ko siyang naglalakad papuntang eskwelahan. Tuwing hapon sabay kaming naglalakad pa uwi. May bitbit na tinapay o di kaya naman ay nilagang saging na saba. Simple lang pero para sa akin, yun na yata ang pinakamagandang buhay na naranasan ko. Isang araw, Mama Mia, habang nag-aayos ako ng mga papel sa daycare, ay may dumating na lalaking nakaitim. Hindi ko agad siya napansin pero nung magsalita siya ay parang may malamig na hangin na dumaloy sa likod ko. Isang boses na hindi ko na sana gustong marinig pa. Ang sipag mo pa rin, Alona. Paglingon ko ay halos matapon ko yung hawak-hawak kong papel. Si Jake ulit. Pero iba na siya. Payat. Mukhang pagod at halatang lasing pa rin. Anong ginagawa mo rito, ha? Tanong ko. Halos hindi lumabas noon ang boses sa bibig ko pero pinipilit kong tatagan ang sarili ko. Hindi ka man lang ba maghahay sa akin? Jake, akala ko ba tapos na ang naging usapan natin halos 2 taon nang nakakaraan? Alona, kailangan talaga nating mag-usap. Wala tayong kailangang pag-usapan, Jake. Hindi ba't
May kailangan kang ipaliwanag sa akin? Yung anak mo, si Tonton? Anong sinasabi mo? Baka akala mo hindi ko alam. Yung batang lagi mong kasama. Jake, wag kang bastos. Hindi ko anak si Tonton kung dugo ang pagbabasihan. Pero, anak ko siya sa puso. Tumawa siya. Di anak ko rin pala siya. Kasi para sa akin dito sa puso ko asawa kita eh. Sinampal ko siya, Mama Mia. Tumahimik siya. Tapos ngumiti siya ulit. Wala naman akong intensyong manira, Alona. Gusto ko lang malaman mo na hanggang ngayon hindi kita makakalimutan. Gusto kong tignan kung baka sakaling may dahilan pa para magbalikan tayo. Di ba anak ang turing mo kay Tonton? Hindi mo ba siya gustong bigyan ng buong pamilya? Naramdaman ko na parang nilalamon ulit ako ng galit ko, Mama Mia. Walang balikan na mangyayari, Jake. Hindi mo ako pag-aari. At lalong hindi mo pwedeng pag-aariin si Tonton. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay nilagay ko ang mga papel. Tinulak ko siya palayo, sinara ko ang paaralan at naglakad ako. Pero bago ako makalayo sa kanya, ay narinig ko ang pagbabanta mula sa mga labi niya. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin, Alona. Pag-uwi ko po ay pinilit kong maging kalmado. Ayokong ipakita kay Tonton na may problema akong iniinda. Meron nung gabing yon habang natutulog siya sa tabi ko ay hindi ako mapakali. May kaba sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Na tila ba may isang dilobyong paparating sa buhay ko. Kinabukasan, paglabas namin ng bahay ay may 2 lalaking nakatambay sa kanto. Hindi ko kilala ang mga ito. Nakaitim din at naninigarilyo. Tinitigan lang nila ako tapos ngumiti sila ng sarkastiko. Napakapit ako sa kamay ni Tonton. Bilisan natin ang paglalakad, anak. Opo, Nay. Sa daycare ay pinilit kong ngumiti pero sa bawat sandaling maririnig kong may mga lalaking humahagalpak sa labas ay napapatingin ako sa bintana. Parang laging nandun po si Jake sa pakiramdam ko. O baka naman guni-guni ko lang. Mama Mia, isang hapon may meeting sa barangay. Pinakiusapan ko ang kapitbahay naming si Aling Mila na siya muna ang sumundo kay Tonton sa elementary school na pinagtuturuan nila. Pinag-aaralan niya. Pag-uwi ko bandang alas 5 ay nagulat ako dahil wala si Tonton sa bahay. Nay Mila? Tawag ko habang tumatakbo sa kanto. Alona, Diyos ko! Sigaw niya na nanginginig. Ano pong nangyari, Nay? May lalaking sumundo dito kay Tonton kanina. Ang sabi pinsan mo raw. Ang sabi pinapasundo mo raw si Tonton. Dinala sa tricycle. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko na naramdaman ang paa ko habang tumatakbo ako papunta sa highway. Sumisigaw ako ng Tonton habang umiiyak. Pero puro ingay ng makina ang naririnig ko. Mama Mia, pumunta ako sa pulis. Umiiyak ako sa estasyon pero habang tinatanong nila ako kung sino ang maaaring kumuha ay isa lang ang pumasok sa isip ko. Walang iba kundi si Jake. 2 araw po akong walang tulog. Nagdadasal ako gabi-gabi. Umiiyak at halos mabaliw sa pag-aalala. Hanggang sa isang hapon may natanggap akong text. Kung gusto mo makita ulit yung bata, pumunta ka sa lumang bodega. Dun sa tabi ng barangay. Dapat mag-isa ka lang, ha? Nanginig ako pero hindi ako nagdalawang isip. Naglakad akong mag-isa, dalang maliit na bag at dasal sa dibdib ko. Pagdating ko sa bodega ay madilim. Tanging tunog lang ng mga kuliglig ang maririnig mo sa paligid dahil gabi na yon. Pagpasok ko ay nakita ko nga si Jake na nakaupo. May hawak na bote ng alak at sa tabi niya ay si Tonton na nakatali ang mga kamay. Jake, pakawalan mo siya. Wala naman akong balak na masama sa batang yan. Ang gusto ko lang ay makausap ka.
Alona. Yung tulad ng dati. Yung ako ang lagi mong pinakikinggan at ako ang lagi mong sinusunod. Jake, hindi na ako yung babaeng yun. Pero ako pa rin yung lalaking nagmahal sa'yo, Alona. Sigaw niya sabay hampas ng bote sa pader na naging dahilan para mabasag ito. Anong klase ba yung pagmamahal mo, Jake, ha? Anong klase ba yung pagmamahal mo na binenta mo ako sa mga parokyano mo? Tapos hindi ka pa nakontento doon. May mga pagkakataon ba na pinapagamit mo sa mga kaibigan mo ang katawan ko? Pagmamahal ba yun? Tumahimik siya. Nangingilid ang mga luha niya. Alona, alam kong mali ako doon. Mahina ako noon. Pero ikaw lang talaga ang totoong babaeng minahal ko. Tumingin ako kay Tonton. Anak, huwag kang matakot ha. Nandito lang si nanay. Nanay, sabi ni Tonton na halos mapaiyak na. Nilapitan ko si Jake. Marahan. Jake, kung mahal mo talaga ako, pakawalan mo ang bata. Alona, walang masasaktan. Hindi ko siya sasaktan kung babalik ka lang sa akin. Ang sakit pakinggan, Mama Mia. Babalik? Sa impyerno? Ngumiti ako ng malungkot. Jake, kung gusto mo, patayin mo na lang ako. Gawin mo na, hindi ako magrereklamo. Pero wag mo nang idamay ang bata. Tumahimik siya hanggang sa bigla siyang umiyak. Tapos parang bata ay binitawan niya ang hawak niyang kutsilyo at tumakbo palabas ng bodega. Nilapitan ko agad si Tonton at niyakap. Pinakawalan, tapos nagpapasalamat ako ng paulit-ulit sa Diyos. Kinabukasan, Mama Mia, nahuli si Jake ng mga pulis. May kaso pala siya. Bukod sa pagdukot niya kay Tonton at sa iligal niyang paghawak ng baril, ay may kaso pala siyang tinatakasan sa Maynila, kaya niya pala ako hinanap. Mama Mia. Bago siya dinala sa presinto ay hiniling niyang makausap muna niya ako. Alona, patawarin mo ko. Hindi ko kayang tanggapin na nagbago ka kasi ako kahit anong pilit ko hindi ko magawa. Tumingin lang ako sa kanya. Pinapatawad na kita, Jake. Pero hindi na kita mahal at hindi na ako pwedeng bumalik pa sa dati. Sana isang araw mapatawad mo rin ang sarili mo, Jake. At doon tuluyan akong bumitaw sa lahat ng bigat, lahat ng galit at lahat ng takot. Pagbalik namin ni Tonton sa bahay ay niyakap niya ako ng mahigpit. Nay, huwag niyo po akong iiwan ha. Huwag niyo pong bibitawan yung kamay ko. Hinding-hindi kita iiwanan, anak, kahit kailan. At sa gabing yun, bago kami matulog, ay tumingin ako sa langit at nagsabi ng dasal na matagal ko nang gustong sabihin. Salamat, Diyos ko. Salamat dahil binigyan niyo ako ng panibagong pag-asa. Salamat dahil hindi niyo ako hinayaang tuluyang lumubog sa buhay ko. Hindi ko alam kung saan pa kami dadalhin ng buhay, pero isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi ko na kailangang maging malinis sa mata ng mundo para maging mahalaga. Dahil natagpuan ko na ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Ang magmahal, magturo, at maging gabay ng batang ito. Makalipas ang ilang buwan mula nung pagkakadakip kay Jake ay unti-unti nang bumalik sa normal ang lahat. Ang mga tao sa barangay ay unti-unti na ring tinatanggap ako bilang parte ng komunidad. Hindi na ako pinagtitinginan, hindi na rin nila ako pinagbubulong-bulungan. Ngayon, Mama Mia, kapag dumadaan ako ay naririnig ko na ang mga nanay. Ayan ang Teacher Alona mo, anak ko. Magmano ka? At tuwing maririnig ko yun ay napapangiti ako. Kasi sa wakas, hindi na ako yung babaeng galing sa Maynila. Kundi ako na yung babaeng nagbago
at babaeng binigyan nila ng pagkakataon para magturo sa mga anak nila. Pero minsan sa katahimikan ay may kumikiliti pa rin sa isip ko. Yung tanong na matagal ko nang iniiwasan. Kaya ko kayang panindigan ang pagbabago hanggang katapusan? Isang hapon, Mama Mia, habang nag-aayos ako ng mga papel sa daycare ay may dumating. Isa sa mga opisyal ng barangay na madalas tumulong ng mga proyekto namin para sa mga bata. Matagal na kaming nagkakausap at mabait naman talaga siya. Matangkad, disente at halata mong may kaya sa buhay. Pero ngayong araw na to ay tila may kakaiba sa tingin niya. "Teacher Alona," sabi niya, "may maganda akong oportunidad para sa'yo." Napatingin ako at naguluhan sa kung ano ang sinasabi niya. "Ano po yun?" "May bagong learning center sa bayan. Kailangan nila ng assistant administrator doon. Mas mataas ang sahod, may allowance at mas magaan ang trabaho. Di ba tinapos mo naman ang pag-aaral mo sa ALS? Tapos, di ba nag-aral ka naman ng vocational? Pwede kitang irekomenda doon." Natigilan na ko, Mama Mia. Alam kong kailangan ko yon, lalo na't lumalaki na si Tonton. Pero bago pa ako makasagot ay ngumiti siya at may idinugtong. "Pero gusto kong personal kitang gabayan para doon. Alam mo na, para masigurado kong magiging maayos ka." Hindi ko maintindihan agad ang ibig niyang sabihin, pero nang magtagpo ang mga mata namin ay ramdam kong may kakaiba. Hindi po yun basta alok ng trabaho, kundi may kapalit, Mama Mia. Pag-uwi ko, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip ang alok na yun sa akin. Mataas ang sahod, siguradong magiging maginhawa ang buhay namin ni Tonton, lalo ngayon mag-high school na siya. Pero sa tuwing naaalala ko yung paraan ng pagkakatingin niya sa akin ay parang may malamig na kamay na humahawak sa dibdib ko. Sa loob-loob ko ay nagbabanggaan ang dalawang boses. Ang isa pabulong, "Wala namang masama kung tatanggapin mo. Single naman siya at kailangan mo rin to." Pero ang isa ay mahina, pero matatag ang pagkakabulong sa akin. "Huwag ka nang babalik sa buhay na yon. Hindi mo kailangang ibenta ang sarili mo para mabuhay ng maayos." Tumayo ako. Lumabas at naglakad papunta sa maliit naming altar. May maliit na krus doon, yung bigay ng pari nung pinabiniyagan ko si Tonton. Dahil ang sabi niya sa akin noon, Mama Mia, ay hindi pa raw siya nabibiniyagan. Tahimik akong lumuhod at nagdasal. "Panginoon, alam kong mahina ako. Pero kung ito ay pagsubok, sana tulungan mo akong pumili ng tama." Kinabukasan ay tinawagan ko siya, yung lalaking nag-alok sa akin. "Sir, gusto ko pong magpasalamat sa inaalok ninyong trabaho." Mabuti naman, Alona. Kailan ka pwedeng pumunta sa opisina?" "Sir, pasensya na po. Hindi ko po matatanggap yon." Bigla siyang natahimik. "Bakit naman?" "Masaya na po ako dito sa daycare, sir. Mas gusto ko pong manatili dito kasama ang mga bata." Narinig ko siyang napabuntong hininga. Sayang naman. Alam mo, Alona, bihira lang akong magpakita ng ganitong kabaitan. Kilala ko kasi ang administrator doon, kaya alam kong mapapasok kita agad. "Salamat po, sir, pero may natutunan na po ako sa buhay. Hindi lahat ng ginawa ay dapat kapalit ng sarili kong dangal." Tumahimik siya, Mama Mia, tapos malamig ang boses na sumagot. "Sige, bahala ka kung yan ang gusto mo." Pagkababa ko ng telepono ay nanginginig ako. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa tagumpay. Sa unang pagkakataon ay pinili kong tumanggi sa tukso kahit masakit at kahit mahirap. At doon ko naramdaman na totoo nga, nagbago na nga ako. Mama Mia, hindi po madaling tanggihan ang isang pangako ng magaang pamumuhay. Lalo pat may isang batang umaasa sa akin. Pero alam ko rin na ang desisyon na yon ay ang magiging dahilan para magawa akong ipagmalaki ni Tonton
balang araw. Kaya kahit mahirap, pinilit ko pong itaguyod si Tonton. Kahit nahihirapan ako, pinili ko pong maging maayos at maging marangal na ina para sa kanya. May mga pagkakataon po, Mama Mia, na may mga nagpapalipad hangin sa akin. Mga nanliligaw, Mama Mia. Merong mga pagkakataon na nangangako sila na magiging mabait sila, magiging tunay na ama para kay Tonton. Pero Mama Mia, sa tuwing humihingi po ako ng gabay sa Panginoon, ang lagi po niyang isinasagot sa akin ay sapat na si Tonton para sa akin. At hindi na ako kailangang maghanap pa ng iba. Sa totoo lang, Mama Mia, natakot din ako nung una na maging nanay at tatay ni Tonton. Pero habang nakikita ko siyang lumalaking mabait na bata, hindi pumapatol kahit inaaway siya ng iba, kahit nakikita kong magaling ang pagpapalaki at ginagawa kong paggabay sa kanya. Ngayon, Mama Mia, habang sinusulat ko po itong kwento ko ay nasa tabi ko lang si Tonton, gumagawa ng kaniyang assignment. Tumingin siya sa akin, ngumiti sabay sabing, "Nay, tapos na po ba yung sinusulat ninyo?" Ngumiti ako, "Oo anak, pero hindi pa tapos tong kwento natin." Mama Mia, at ang huling linyang sinulat ko, minsan kailangan mong maging marumi muna bago mo maunawaan kung gaano kalinis ang isang bagong simula. Hindi ako perpekto. Malayong malayo sa pagiging perpekto. Pero natagpuan ko na ang dahilan ng aking buhay ay si Tonton at ang Diyos na kailanman ay hindi ako binibitawan. Si Tonton po ngayon, Mama Mia, ay nasa high school na. Ako naman ay patuloy pa rin sa trabaho ko sa daycare, pati na rin ang maliit na tindahan na itinayo ko ay patuloy pa rin sa pagbibigay ng aming pang-araw-araw na gastusin. Sa totoo lang, Mama Mia, habang nagtuturo ako sa barangay, tuwing tinitignan ko ang mga batang naglalaro ay napapangiti ako. Hindi ko man nakamit ang marangyang buhay ay nahanap ko naman ang bagay na hindi kailanman mabibili ng kahit na anong halaga o salapi. Ang kapayapaan. At kung minsan pag lumalapit ang mga batang bagong enroll, nahihiya, natatakot at nalulungkot, hinahawakan ko lang ang mga kamay nila at sinasabing, "Huwag kang matakot. Ako si Teacher Alona. Dati takot din ako pero ngayon masaya na ako." At doon sa bawat ngiti ng mga bata ay nakikita ko ang sarili ko. Ang babaeng dating nawawala sa dilim, ngayon ay gabay na ng mga musmus papunta sa liwanag ng kanilang buhay. Maraming salamat po, Mama Mia, at naway meron po akong mga na-inspire sa kwentong ito ng buhay ko. Ang hiling ko lamang ay sana patuloy na maging maayos si Tonton. Sana patuloy na maging mabuti siyang bata hanggang sa siya naman mismo ang maging gabay sa iba pagdating ng panahon. Lubos na nagpapasalamat, Alona. Sunod-sunod ang mga inspiring kwento natin, 'di ba? Ang ganda-ganda ng kwento ni Madam Alona. Maraming salamat, Madam Alona, sa pag-share mo ng iyong kwento at ipagdadasal namin na sana'y patuloy ngang maging mabuting anak itong si Tonton. Nako, ako naman ay natutuwa dahil natagpuan ninyo ang isa't isa at nabago ninyo ang buhay ng isa't isa. Parang soulmates nga ata kayong dalawa. Dahil kahit hindi kayo magkadugo, kayo naman ay pinagtagpo. Hi ako sa ating mga members na si Colleen Bueno, Diane Martinez, Evelyn Kawit, Janice Linian, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal. Hello nga pala ako sa ating ding mga subscribers. Hi kay Monch6642, Rosalie Canton, kay
Judy Alpayo Ademis, maraming salamat. Anong parang, dati ito. Hi din ako kay Eric Gomez, maraming thank you sa'yo. Melissa Paulo, hi! Ayun. Hi din kay Irene Malala, maraming salamat. Hello din kay Kukyu, ayun. Maraming salamat din kay, sino? Rosetta Benavides, kay Ed Santos, maraming salamat. Lalina Bakan, maraming thank you. At sa lahat ng nakikinig sa atin kay Honey Bunch, thank you very much sa inyong pagtitiwala at pagsuporta at pagmamahal dito sa channel natin. Nako, kung hindi nyo pa po nagagawa, please do like and share this video and please subscribe to this channel and click the notification bell para lagi po kayong na-update kapag meron po tayong bagong kwento na inilalabas. And that is araw-araw po sa ngayon. Sana mapanindigan natin ang araw-araw na yan. At syempre, meron pa po tayong isa pang YouTube channel, ang Encounters with Mama Mia. Andyan po sa baba ang ating link kung hindi nyo po mahanap. Ayan, pakisubscribe na rin po at pakisuportahan na rin yung mangilan-ngilang kwento na na-upload na natin dyan. Kung may sarili din kayong kwento ng inyong buhay, huwag mag-atubiling mag-share niyan sa atin. Email lamang po dyan, mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat ulit. Mag-ingat po kayo palagi and tandaan nyo, laging may pag-asa at laging may nagmamahal sa inyo. I love you. Bye-bye!